Kapag tumingin ka, akin ka. Sambit ni Amethyst habang hinihintay ang paglingon sa kanya ng lalaki sa kabilang cottage. Napangisi si Amethyst. I told you girls, target unlocked. Ihanda nyo ng mga pusta nyo dahil sisiguraduhin ko na mananalo ako. Confident ka ha? Let's see. In fairness, hati ang napili mo girl. Hindi halatang lokal na taga rito sa isla. Komento ng dalawang kaibigan ni Amethyst na sina Lizzie at Marka. Alangan naman pumili ako ng hindi pasado sa standard yung dalawa. Nakakahiya naman sa inyo, no? Baka pintasan nyo pa. Pabirong inirapan niya ang dalawa, na tinawanan lang naman siya. Look, nakatingin pa rin siya sa'yo, oh. Pasimpleng ininguso ni Lizzie ang lalaki sa kabilang cottage. Lapitan mo na kaya? Susog naman ni Marka sa kanya. Chill lang kayo, girls. Mas maganda kung magpapadamure muna ako, no? Ayoko namang magmukhang easy girl. Oo nga naman. Broken ka lang pero hindi desperada. Sabi ni Lizzie. I second the motion, Lizzie. Nakipag-appear pa si Marga dito. Napailing na lang si Amethyst sa kapilyahan ng mga kaibigan. Amethyst just returned from the United States. Kasalukuyan sila nagbabakasyon sa isang island resort sa Bantayan, Cebu. Nanggaling ang dalaga sa breakup from her longtime boyfriend na nahuli niyang may kahalikang ibang babae. At ang mismong umagaw pa sa boyfriend niya ay ang karibal niya sa pagiging top model ng isang kumpanya sa Amerika. Kaya umuwi siya sa Pinas na wasak ang puso at wala ng karir. At heto siya ngayon, nakikipagpustahan sa mga kaibigan, just for fun. Muli siyang napasulyap sa lalaki sa kabilang cottage. Nakatingin pa rin ito sa kanya. Mukhang hindi ako mahihirapan sa pustahan natin, girls. Sabay kindot niya sa lalaki. Muling napatili ang mga kaibigan niya nang umiti ang lalaki. Easy target, anya. Samantala, lingid sa kaalaman ng dalaga, nasa kabilang cottage ay siya ang pinag-uusapan ni Nakay at ng kaibigan nito. What a small world. Akalain mo yun? Nandito sa isla yung babaeng bukang bibig mo mula nang bumalik ka galing States. At mukhang she's hitting on you, dude. Buska kay ng kaibigan niyang si Gideon. I don't know what she's up to, but I heard nakaka-break lang niya sa boyfriend niya sa States. So, anong plano mo? Baka sakyan ko lang kung ano man ang trip nila ng mga kaibigan niya. Kaya huwag ka maingay, dude. Hindi nila pwedeng malaman na pag-aari ko ang isla o ang resort. Napangiti siya nang kumindot sa kanya ang dalaga. Mukhang hindi siya mahihirapang mapaibig ang dalagang bumihag sa puso niya sa Amerika pa lang. Ayun ang tumatakbo sa isip ni Kai sa mga sandaling yun. Wow, para saan ang ngiting yan ha? Mukhang may binabala ka nga talaga ha. Manood ka na lang, Gideon. At wag na wag kang magdadaldal. Baka babulilaso ang plano ko. Paalala niya sa kaibigan. Nako, seryoso nga si Kai Santillan, the island boy. Pangaasar pa ni Gideon sa kanya. Napailing na lang siya. Pero bakit parang hindi kanya natatandaan? Tanong nito pagkaraan. Those guys drugged her, kaya hindi niya ako natatandaan. Pero ako ang bahalang magpakilala sa kanya. And I guess the island and the resort are good places for our mini reunion. Itinaas ni Gideon ang beer and can na hawak nito. Cheers for your future girlfriend. Sana. Ayun na lang ang naging reaksyon niya. Saka nakipag-cheers sa kaibigan. Nang umalis na ang kaibigan, ay naisipan ni Kai na maglakad-lakad sa tabing dagat. Hi, mind if I join you? Nilingon niya ang nagsalita at sumabay sa kanya sa paglalakad na walang iba kundi si Amethyst. Sure, sagot niya. Ngumiti ito sa kanya at inilahad ang kamay. Ako nga pala si Amethyst Williams. How about you? Ako si Kai. Tipid na tugon niya. Are you a local here? Kinda. Oh, a man of few words? Hindi naman. Hindi lang talaga ako masyadong madaldal. Lalo na kung kakakilala ko pa lang. Tapos kasing ganda mo pa. Birong totoo niya. Napangiti siya nang makitang namula ang pisngi nito. A man of few words pero bolero. Napahawak si Amethyst sa pisngi nito. Hindi yun bola. Nakita kita kanina na may mga kasama. Bakit hindi mo na sila kasama ngayon? Ah, my friends. Ayun, nakahanap sila ng kadate. Kaya iniwan ako sa cottage ng mga loka. Kaya napagdesisyonan ko na maglakad-lakad na lang muna. Then I saw you. I decided to approach you.
Kasi nakita kita na nag-iisa rin. At mukhang familiar ka rito sa isla. Maybe you can show me around? Binigyan nito ng matamis na ngiti ang binata. You're trusting me, kahit ngayon lang tayo nagkakilala. I can feel naman na hindi ka masamang tao eh. That's why I trust you. Kibit balikat na tugon ng dalaga. Alright, saan mo gustong unang pumunta? O may activity ka ba na gustong subukan? Marami kang activity na pwedeng gawin dito sa isla. Like strolling through the mangroves and around the island. You can also visit the artwork of the churches here. Do cliff jumping, island hopping, scuba diving, skydiving, and many more. Anong gusto mong subukan? Nakangiting tanong niya sa kaharap pagkatapos isa-isahin ang mga pwede nitong gawin sa isla. Napamaang naman si Amethyst sa binata. Wow, you know so much about this island, ha? Kung i-describe at isa-isahin mo mga activity dito, parang pag-aari mo ang isla, ha? Natigilan saglit si Kai sa tinura ni Amethyst. Nagtatrabaho kasi ako rito as tour guide and resorts crew. Kaya kabisado ko ng mga activity at lugar dito sa isla. Napapakamot sa batok na palusot niya at nakahinga siya ng maluwag nang mapatango-tango ito sa sinabi niya. Okay, hindi mo naman siguro ako sisingilin ng mahal, no? Pabirong tanong nito. Hindi, para sa'yo, libre ng serbisyo ko. Wow, talaga? Kung ganoon, gusto kong subukan ng scuba diving. Ano sa tingin mo, Kai? Sure, let's go. Aya niya sa dalaga. Okay. Sinamahan ni Kai na mag-scuba diving si Amethyst at na-enjoy ito ng husto ng dalaga. Wow, ang saya! Ang ganda ng mga coral reef. Tuwang-tuwang sambit ni Amethyst pagkaahon sa tubig. Tinulungan ito ni Kai na makaakyat sa bangka. Mabuti naman nagustuhan mo. Gusto mo pa bang mag-dive sa ibang lugar naman? Tanong niya nang makaupo na ng maayos sa bangka ang dalaga. Sasagutin pa lang sana nito ang tanong pero naunahan ito ng malakas na pagtunog ng tiyan. At sabay na natawa ng malakas ang dalawa. Kumain na muna siguro tayo? Nakakahiya naman hindi na naitago ng tiyan ko ang gutom. Pabiro na lang na wika ni Amethyst para mapagtakpan ng hiya. Sige, may alam ako masarap na kainan. Let's go na po, Manong. Baling ni Kai sa bangkero. Dinala sila nito sa pangpang. At mula roon ay naglakad ang dalawa papunta sa isang kainan. Masarap ang mga seafood dishes nila rito. Here, take a seat. Ipinaghila ni Kai ng upuan ng dalaga. Thank you. Binigyan nito ng matamis ng ngiti ang binata. Sinenyasan ni Kai ang waiter at umorder ng pagkain nila. Habang naghihintay sa order nilang seafood dishes na kailangan pang lutuin, may waiter na aksidenteng natabilok at natapon kay Amethyst ang juice na dala nito. Ay! Napatili at napatayo ang dalaga. Amethyst, are you okay? Agad itong dinaluhan ni Kai. Ma'am, pasensya na po. Natapilok po kasi ako. Nag-aalalang hingi ng paumanhin ng waiter sa dalaga. It's okay, basari naman ako. Nakangiting tugon ni Amethyst. At saka, i-charge mo na lang din sa akin yung juice na natapon. Dagdag pa nito. Po? Naku, hindi na po ma'am. Kasalanan ko naman po. Natapunan ko na nga po kayo eh. Nahihiyang tanggi ng waiter. Ayos lang. Sige na, tanggapin mo na ang tulong ko. Sa akin mo na i-charge yung mga juice na natapon. Pati yung baso na nabasag, okay? I will talk to your manager. Giit pa rin nito. Hindi mapigilan ni Kai na mapangiti habang amis na nakatingin kay Amethyst. At hindi na siya nakatiis na hindi makialam. Sige na, tanggapin mo na ang tulong na inaalok sa'yo ni Miss Amethyst. Pasimple niyang sinenyasan ang waiter na pumayag na to. Sige po. Maraming salamat po, ma'am. Ang bait niyo po. You're welcome. Lilinisin ko lang po rito. Excuse me po. Sure, go ahead. Dito ka na lang muna maupo, Amethyst. Baka mabubugar yan. Lumipat si Kai ng upuan para makalipat ang dalaga sa upuan sa tabi niya. Salamat. I saw you smiling a while ago. What are you thinking? Nakataas ang isang kilay na tanong nito kay Kai. Nothing. Siguro kaya ka nangingiti kasi akala mo magagalit ako rin sa waiter kanina, no? Ina-expect mo siguro na mag-e-eskandalo ako at magre-react ng OA? Well, I admit, I'm expecting that kind of attitude. Pero alam ko na hindi ka ganun. Paano mo naman nasabi na hindi ako ganun? I just know. Magtatanong pa sana ulit si Amethyst kay Kai.
pero dumating na ang in-order nilang mga pagkain. Try this food. Siguradong makakalimutan mo ang pangalan mo. Pagmamalaki ni Kai, habang naglalagay ng pagkain sa plato ni Amethyst. Really? So makakalimutan ko ang pangalan ko, at ang maaalala ko na lang ay pangalan mo? Sabay kindat nito sa kanya. Natawa si Kai ng malakas dahil sa sinabi at inakto nito. Kumain ka na lang, gutom lang yan. Naiiling na naglagay na rin siya ng pagkain sa sariling plato. Pinagsaluhan nilang dalawa ang lahat ng in-order nilang pagkain. Nalibang sila sa pagkukwentuhan. Kaya hindi nila namalayan na halos maubos na nila ang lahat ng pagkain sa mesa nila. Nalalaki ang mga matang natutop ni Amethyst ang bibig. Naubos natin halos lahat? Tayo lang ba talagang kumain, Kai? Of course. May iba pa ba tayong kasama? Natatawang tanong niya sa dalaga. I mean, hindi na tuloy ni Amethyst ang sasabihin na bigla itong mapadighay ng malakas. Oh, hindi mo maitatanggi na ikaw yun. Pigil ang pagtawang wika ni Kai. Fine, hindi ko i-deny. Sabay irap nito sa binata. Ramdam ni Amethyst ang pamumula ng mukha sa hiya. Huwag ka mag-alala. Maganda ka pa rin naman kahit malakargador kang dumigay. You're making fun of me. Hindi nagsasabi lang ako ng totoo. Na pangkargador ang dighay ko. No, na maganda ka. Pakiramdam ni Amethyst ay nangangamatis ang mukha nito sa pamumula. You're blushing. Nakangiting puna at komento ni Kai habang nakatingin sa mukha ni Amethyst. Iniiwas naman ito ang tingin sa binata. Hindi kaya, mainit lang kasi. Sabi mo but you look prettier when you blush, Amethyst. Bolero. Sabay irap nito, na ikinatawa naman ni Kai. Hindi bola yun. I'm just stating the fact. Napatitig si Amethyst sa binata. Bakit ganyan ka makatingin? Nagagwapuhan ka sa akin, Nagpogi sign pa siya. Ang hangin, Well, totoo naman. Pero hindi yun ang reason why I'm looking at you, Kai. Kung hindi yun, ano pala? Curious na tanong niya. The way you talk kasi parang hindi ka talaga lokal dito sa isla. Natigilin saglit si Kai sa narinig, pero agad din itong nakabawi. It's because I studied abroad. Nung bumalik ako pagkatapos kong mag-aral, dito ko napiling magstay at magtrabaho sa isla. Paliwanag niya. Napatango-tango naman si Amethyst sa paliwanag ng binata. I see. Kaya pala. Pwede ba tayong mag-stroll bago ako bumalik sa hotel? Sure, sasamahan kita. Saan mo ba gustong maglakad-lakad? Ikaw na bahala. Take me on a tour around the island. Kung saan pa magandang mamasyal dito. Alright, let's go. Inilahad niya ang kamay sa harapan ng dalaga para alalayan itong tumayo. Nakangiti naman yung tinanggap ni Amethyst. Gentleman Thank you. You're welcome. Ipinasyal ni Kai si Amethyst sa ilang magagandang pasyalan sa isla. Habang naglilibot sa isla, ay may mga nadiscover sila sa isa't isa. Hanggang sa mga sumunod na araw ay naging tour guide nga ni Amethyst si Kai sa paglilibot sa isla. Nang sumunod na araw ay kasama naman nilang nag-skydiving ang mga kaibigan ni Amethyst na sina Lizzie at Marga. Grabe, nakakalula, pero ang saya. Really? Hindi ka mukhang masaya kanina nang nasa taas tayo. Mga asar ni Marga kay Lizzie. Che, sa susunod na mag-skydiving tayo, magsasama na rin ako ng partner ko. Paninig nito kay Amethyst. Kasabay kasi ng dalaga na mag-skydiving si Kai. Nagkunwari siya na natatakot para samahan siya ng binata sa pagtalon. Well, unfair nga. Natatakot din naman kaming tumalon kanina para mag-skydiving. Bakit si Amethyst lang ang sinamahan mo? Nakangusang tanong ni Marga kay Kai. Pasimple namang pinandilata ng mata ni Amethyst ang mga kaibigan. Sorry girls, next time isasama ko ang friends ko para may kasama rin kayo mag-skydiving. Nakangiting sabi ni Kai. So ibig sabihin, exclusive ka lang for Amethyst, ganon? Sabi ni Lizzie na nanunudyo. Lizzie, ano ka ba? Nakakahiya kay Kai. Saway ni Amethyst dito. Pagpasensyahan mo na yung mga kaibigan ko Baling niya sa binata. At saka, thank you sa pag-alalay sa akin kanina sa skydiving. You're welcome. Saan niyo sunod na gustong pumunta, girls? Saan pa ba magandang mamasyal dito? Tanong ni Amethyst.
Pwede tayong mag-stroll sa mangrove sa pagkayaking. Suggest nito. Alright, let's do it both. Excited sa kayaking? Nanunod yung tanong ni Marga kay Amethyst. I don't think so. Sa tingin ko, mas excited siyang makasama yung magtutur sa atin sa mangroves. Nakangising pagpaparinig naman ni Lizzie. Tinawanan lang ni Kai ang mga ito. Habang nakatikim naman ng irap kay Amethyst ang dalawa. Sa pamamasyal nila ay lagi nagkukunwari si Amethyst na kailangan niya ng tulong at pag-alalay ni Kai. Hindi niya alam na sinasakyan lang siya ng binata. Alam nito na may pustahan silang magkakaibigan. At hindi rin niya alam na kung para sa kanya ay pustahan lang ang pagpapapansin niya sa binata, kay Kai naman ay totohanan itong gustong mapaibig ang dalaga. Girl, alam mo parang hindi mo na kailangang akitin niyang si Fafa Kai. Komento ni Marga habang naghihintay sila sa in-order ni Kai na pagkain. Nasa counter pa ang binata. Pagkatapos magkayaking at mamasyal sa mangroves ay ginutom sila, kaya dumiretso na sila sa kainan. Oo nga, kasi the way he looks at you, parang may something, girl. Impit na napatili si Lizzie. Sa tingin niyo? Pinaglipat-lipat ni Amethyst ang tingin sa dalawa. Yeah, iba yung mga tingin niya sa'yo eh. Tapos iba yung pag-alalay na ginagawa niya sa'yo. Tama si Lizzie, kaya mukhang talo na kami sa pustahan natin. Ikaw na, girl. Ang lakas ng karisma mo kay Island Boy, ha? Sabay palo ni Marga sa balikat niya. Ouch! Makahampas ha? Pero sa tingin niyo ba gusto niya ako? Tanong ni Amethyst sa dalawa. Naiikot ni Marga ang mga mata sa tanong niyang yon. Obvious naman no? Kaya nga magko-concede na kami sa pustahan natin eh. Akalain mo yun, nagka-easy 20k ka? Segunda pa ni Lizzie. Hindi nila namalaya na nakabalik na pala si Kai sa mesa nila. Anong pustahan? Pa-inosenteng tanong nito. Napasinghap ang magkakaibigan at sabay-sabay na napalingon kay Kai. Si Amethyst ang nagmamadaling sumagot sa tanong nito. Wala lang yun. Pustahan lang sa pinapanood namin series. Alanganin ang ngiting tugon niya sa binata. Napapatango namang inilapag ni Kai sa mesa ang tray ng pagkain. Okay. Babalikan ko lang yung ibang pagkain. Kailangan mo ng tulong? I can help you. Volunteer ni Amethyst. No need. Ako nang bahala. Just stay here with your friends. Okay. Pagkaalis ni Kai ay balik sa tsikahan ng tatlo. Baka matunaw, girl. Pagpaparinig ni Lizzie nang makita na nakatingin si Amethyst kay Kai habang naglalakad papunta sa counter. Che, I'm not looking at him, no? Deny pa more. Pero alam mo, kilalang kilala ka namin. Kaya hindi mo maitatanggi sa amin na type mo si Island Boy. Shut up, Marga. Mamaya marinig ka niyan eh. Saway niya sa kaibigan. At saka kagagaling ko lang sa breakup, no? Breakup sa walang kwenta mong ex. Alam mo, bukod dun sa lalaking nagligtas sa'yo sa US, mas gusto ko si Kai na maging boyfriend mo, kesa sa ex-boyfriend mong manloloko. I totally agree with Marga. Pero hindi naman niya namukhaan yung savior niya sa US, di ba? Kaya Kai na tayo. I mean, siya pala. Hirit naman ni Lizzie. Namataan niya na pabalik na sa mesa nila si Kai, kaya pinandilatan ng mata ni Amethyst ang dalawa. Pabalik na siya, tumahimik na kayong dalawa, okay? Sabi mo eh. Magkapanabay na tugon ng dalawa. Ito na ang iba pang potahe, girls. Inilapag ni Kai ang another batch ng iba't ibang potahe ng ulam. Kain na tayo. Ayan ito sa magkakaibigan, habang paupo sa tabi ni Amethyst. Natigilan naman si Amethyst nang makita niya ang pilat sa may siko ni Kai. Palagi kasi itong naka-long sleeve, kaya ngayon lang nakita ng dalaga na nakataas ang sleeve na suot nito. May problema ba? Tanong ni Kai sa kanya. Wala naman. Umiiling na sagot niya sa binata. Kain na tayo. Thanks for today, Kai. Ikaw pa nang libre sa amin ng lunch. You're welcome, Amethyst. Wala yun. Ipinaglagay pa siya nito ng pagkain sa plato niya. Habang kumakain sila ay sige rin ang daldal ni Marga at Lizzie. Si Amethyst naman ay tahimik lang na kumakain. Napapasulyap siya sa siko ni Kai na may pahabang pilat. Naalala niya kasi yung lalaki na nagligtas sa kanya sa US. Nasugatan ito nang iharang nito ang siko sa lalaking kamuntik ng sumaksak dito. Ilang araw pang nakasama ni na Amethyst si Kai sa pamamasyal sa isla. Pero isang araw ay hindi niya ito mahagilap.
Bakit kaya nowhere to be seen si Island Boy? Si Kai pala. Pasaring ni Marga habang nagpapahinga sila sa villa. Oo nga malungkot tuloy ang beshi natin. Nakangiting pagpaparinig din ni Lizzie kay Amethyst. Sinamaan naman niya ng tingin ng dalawa. Tigilan nga ninyo akong dalawa. Nakita niyo na nga nalulungkot yung tao Sabay irap niya sa dalawa. Oy, aminado na namimiss niya si Kai. Nanunod yung tura ni Marga. Wala akong sinabi no. Ang sabi ko lang nalulungkot ako. Magkaiba yun, okay? Nalulungkot ka kasi namimiss mo si Kai. Nabato niya ng unan si Lizzie dahil sa komento nito. Ang lakas niya talagang maasar, no? Iniisip ko lang kasi yung pustahan natin. Kung hindi ko siya mahagilap, paano ko siya maaakit? Paano mo ko mananalo, Aber? Sa bagay, kaya lang para namang ikaw ang naaakit niya. Nanunukso ang ngiting sabi ni Marga. Uy, nag-blush siya Ibig sabihin, totoo. May gusto ka na kay Kai, no? Tanong ni Lizzie. Nasa po naman niya ang nagiinit na pisngi. Hindi kaya? Tigilan niyo na nga yan? Umiiling na tanggi ni Amethyst. Kilalang kilala ka namin, girl. Ngayon ka na lang namin ulit nakitang masaya. After your breakup with your ex-boyfriend. Tama si Lizzie. Nakikita namin kung paano magnining ang mga mata mo kapag kasama mo si Kai. Segunda ni Marga. Maybe he's making me happy and I'm comfortable with him. But it's too early to say na may gusto na ako sa kanya. Sa bagay, kibit-balikat na tugon ni Marga. Pero wala naman yun sa tagal ng pagkakakilala niyo o pagsasama, di ba? Yung ex-boyfriend mo nga, ganun lang kabilis na in love dun sa bruha mong karibal. Natutop nito ang bibig nang ma-realize ang sinabi. Ang dadal mo talaga, Marga. Stop mentioning those two. Nandito nga tayo para magbakasyon, di ba? Para makalimutan sila ni Amethyst. Saway ni Lizzie dito. I'm sorry, okay? I can't help it lang. Kumukulo pa rin kasi ang dugo ko sa dalawang yun. Kaya huwag ka magpapauto, Amethyst, kapag bumalik sa'yo, sira ulo na yun, ha? Wala naman na talaga akong balak na balikan ng mokong na yun, no? Kahit matagal ang pinagsamahan namin. Kahit papaano ay matagal din silang magkarelasyon ng dating kasintahan. Kaya naman hindi maiwasan ni Amethyst na malungkot. Lalo na kapag naaalala niya na naghiwalay sila nang dahil sa babaeng umagaw din ang trono niya sa modeling agency nila. Change topic na nga, nalulungkot ka na tuloy. Alam ko na, mag-swimming na lang muna tayo. Tamang-tama, hindi na masyadong mainit. Mai-enjoy na natin ang dagat. Aya ni Lizzie sa kanya habang hinihila siya nito patayo sa kama. Fine, oo na. Hindi mo na ako kailangang hilahin, no? Wait nga, magpapalit lang ako na pang swimming. Okay, hintayin ka namin. Alright. Kumuha si Amethyst ng swimsuit sa dalang maleta, saka pumasok sa banyo. Habang nagbibihis sa loob ng banyo, ay naulinigan niya ang pagtili ng dalawang kaibigan. Kunot ang noong tinanong niya ang mga ito mula sa loob ng banyo. What's happening there? Mauna na kami sa'yo sa beach, ha? Sumunod ka na lang sa cottage. Paalam ni Marga sa kanya. What? Bakit naman kayo nagmamadali? Hintayin na ninyo ako, mabilis lang ako. Nagmadali siya sa pagbibihis. Bye! Baliwala at sabay namang paalam ng dalawa. Hindi na talaga siya hinintay. Nang marinig ang mga yabag ng mga kaibigan palabas ng hotel room nila, ay nagmamadali niyang tinapos ang pagbibihis at lumabas ng kwarto. Bakit ba kayo? Napamaang siya nang imbis na ang mga kaibigan ay si Kai ang nadatnan niya sa paglabas ng banyo. Hi, Amethyst. Nakangiting bati nito sa kanya. Hello. Nahihiyang nayakap niya ang sarili. Bahagya siyang nahiya na makita ng binata na nakatupis lang siya. Naiilang naman na napaiwas ng tingin si Kai. Here. Nagmamadaling inabot nito sa kanya ang cover-up na nakalapag sa kama. Tinanggap niya naman ito at isinuot. Thank you. Anong ginagawa mo rito? Bakit kayo iniwan ng dalawa? I don't know. Tinanong ko lang sila kung nasan ka. Bigla na lang sila nagpaalam sa'yo na mauuna na raw sila. Tapos, pinagtulakan na nila ako papasok dito sa kwarto nyo. Napailing si Amethyst. Yung mga yun talaga, oh. By the way, it's been a while. You just got back from somewhere? Yeah, may kinailangan lang akong asikasuhin sa Manila. Bakit, na-miss mo ba ako? Biro nito sa kanya. Itinaas baba pa nito ang mga kilay. Che, ang feeling at assuming mo rin no?
Bakit naman kita mamimiss, Aber? Nakapamewang na tinaasan niya ang binata ng kilay. I don't know. You tell me. Hamon nito sa kanya. Ewan ko sa'yo, Kai. Halika na nga. Sumunod na tayo rin sa dalawa. Baka mamaya kung ano pang isipin nilang ginagawa natin dito. Nauna siyang lumakad at binuksan ang pinto ng villa. Hindi naman natinag sa kinauupuan si Kai, kaya tinaasan ito ng kilay ng dalaga. Wala ka bang balak ng tumayo riyan? I'm tired of traveling from Manila. Pwede ba magpahinga muna ako rito? Pagkasabi noon ay pabagsak itong nahiga sa kama. Hey, seriously? Dito ka matutulog? Yeah, don't worry, I'm harmless, Amethyst. Nakapikit na tugon nito. Sobrang pagod lang talaga ako. Dumiretso lang ako rito kasi I wanted to see you so badly. Bumilis ang tibok ng puso ni Amethyst sa narinig. You want to see me? But why? Nauutal na tanong niya kay Kai. Pero hindi na ito sumagot. Nakatulog na pala agad ito. Mukhang pagod na pagod talaga siya. Isinara niyang muli ang pinto at saka napapangiti na pinagmasdan ang natutulog na binata habang nakaupo sa couch. Hindi niya namalayan na nakatulog rin pala siya sa kakapanood sa natutulog na binata. Nagising si Kai sa pakiramdam na parang may nakayakap sa kanya. Nang imulat niya ang mga mata, ay nagulat siya na makitang nasa tabi niya na si Amethyst at nakayakap sa kanya. Susubukan sana niyang alisin to sa pagkakayakap sa kanya. Pero humigpit ang yakap sa kanya ng tulog na dalaga. Kaya nakangiti na lang na pinagmasdan niya ito. Hindi na nakabalik sa pagtulog si Kai, kaya in-enjoy na lamang niya ang pagtitig sa mukha ni Amethyst. Nang bigla itong humilik ng malakas, hindi na pigilan ng binata ang pagtawa. Ano ba? Natutulog ang tao eh. Reklamo ni Amethyst. Nakapikit pa rin ito, pero agad na napadilat. Natutop ni Kai ang bibig, pero huli na dahil nagising na ang dalaga. Good morning. Or should I say, good evening? Alanganin ang ngiti na bati niya dito. Nanlalaki ang mga matang napabalikwas naman ng bangon si Amethyst, sabay takip ng unan sa muka. Bakit tayo magkatabi, Kai? Saka, narinig mo ba akong humilik? Pinigilan ni Kai na matawa sa tanong ni Amethyst sa kanya. Wala akong narinig. Tungkol sa isa mo pang tanong, hindi ko alam kung paano ka napunta sa tabi ko, Amethyst. Bakit ka nagpipigil ng tawa? Sinamaan nito ng tingin ng binata. Ang sabi ko kasi, iidlip lang ako. Hindi ko na malayan na nakatulog na pala ako ng matagal. And I thought you're going to swim with your friends. Bakit ka nakatulog na nakayakap sa akin? Hey, iniisip mo ba na sinadya ko na tabihan ka? Ang huling natatandaan ko nandun ako sa couch. Kaya paano ako napunta sa tabi mo? Siguro inilipat mo ako, no? Pinagbibintangan mo ba ako? Ikaw yata itong mambibintang dyan eh. Binato siya ng dalaga ng unan. Gumanti naman si Kai dito. Kinuha niya ang unan at ibinato pabalik kay Amethyst. Hinahamon mo ko ah. Okay, fine. Kumuha ng isa pang unan si Amethyst at inihampas din kay Kai. Naghampasan ng dalawa ng unan, pero sinisigurado ni Kai na hindi niya masasaktan ng dalaga. Pero nawalan ito ng balanse kaya napayakap sa kanya. Nagkatitigan sila. Maglalapat na sana ang kanilang mga labi nang biglang bumukas ang pinto. Oops! Sorry! Wrong timing pala kami. Alanganin ang ngiti na nag-peace sign si Marga sa dalawa na biglang napalayo sa isa't isa. Akala kasi namin natutulog pa kayo eh. Nakangisi namang hirit ni Lizzie. Sinamaan ng tingin ni Amethyst ang mga kaibigan. Napapakamot naman sa ulo na umalis si Kai sa kama. Magre-report muna ako sa office. Kita na lang tayo mamayang dinner, Amethyst. Paalam niya. Napakunot naman ang noon ni Amethyst sa narinig. Are you asking me out on a dinner date? Sabihin na natin na oo. Alis na ako, girls. See you later. Bumaling ito kay Amethyst at kinindatan pa ang dalaga bago tuluyang lumabas ng kwarto ng mga ito. Pagkalabas ni Kai ay sabay-sabay na tumili ang tatlong babae. Niyaya niya talaga ako mag-dinner? Hindi makapaniwalang tanong ni Amethyst sa mga kaibigan. So it means the feeling is mutual. Gusto ka rin niya, girl. Impit pang napatili si Marga. Ano pa nga ba? Di talon tayo sa pustahan. Nakangusang makto ni Lizzie, pero agad din itong umiti.
But I'm happy for you, girl. Niyakap nito si Amethyst. Me too. Ibig sabihin, makakamove on ka na ng tuluyan sa manloloko mong ex. Banat pa ni Marga. Well, let's see. Kibit-balikat na tugon niya sa mga kaibigan. Kinagabihan ay sinundo siya ni Kai sa villa nilang magkakaibigan at halos mapanganga siya sa kagwapuhan ng binata. Hey, close your mouth. Baka tumulo laway mo. Nanunod yung tura ni Kai kay Amethyst. Inirapan naman ito ng dalaga. Che, feeling ka naman masyado. Hindi ka naman gwapo. Really, ha? Pero ikaw ang ganda mo. Mukhang pinagandaan mong dinner date natin, ha? Alam mo ikaw, hindi ko alam kung matutuwa ako sa'yo o maiinis. I'm just trying to be funny. Pero ang totoo, kinakabahan talaga ako. Bakit naman? Because it's the first time I ask you on a date. Napapakamot sa batok na tugon ng binata. What if umalis na kayong dalawa? Nakapamewang nasingit ni Marga sa usapan ng dalawa. Oo nga, kasi nilalanggam na kami rito, oh. Dagdag pa ni Lizzie. Nasa may pintuan pala ang mga ito at pinapanood si Kai. Natatawang inilahad ni Kai ang kamay kay Amethyst at tinanggap naman yun ng dalaga. Dinala ni Kai sa isang fine dining restaurant si Amethyst na malapit lang din sa resort. Thank you. Wika niya sa binata matapos siyang ipaghila ng upuan. You're welcome, Amethyst. Sinenyasan ni Kai ang waiter na lumapit sa kanila. Pagkatapos ang order ay binalingan nito ang dalaga. You look stunning tonight, Amethyst. Puri nito. You don't look bad yourself. Puri din niya sa binata. Ilang segundo silang nagkailangan at si Kai ang unang nagsalita para basagin ang katahimikan. So, how are you? Napakunot naman ang noon ni Amethyst sa tanong na yon ni Kai. Kung makatanong ka naman, akala mo tagal mong nawala. Isang araw ka lang namang nawala, no? What I mean is, your heart, Amethyst. Kumusta ang puso mo? Well, it's okay. I'm not totally healed yet, but I'm happy. Kibit-balikat na sagot niya. Napangiti si Kai sa narinig na sagot niya. I'm glad to hear that. Maya-maya pa ay dumating na ang order nila. Habang kumakain ay marami silang napag-usapan at nadiskubre sa isa't isa. Pwede ba ako magtanong sa'yo, Kai? Sure. I'm just curious. Since day one, napapansin ko na kasi na hindi ka talaga mukhang lokal sa isla, maging sa mga karatig lugar na gaya nito. Pero kabisado mong pasikot-sikot, marami ka ring alam tungkol sa resort. Pero mukha namang hindi ka talaga nagtatrabaho rito. Hindi ka rin mukhang tour guide dahil wala naman ako nakikita na ibang tinutour mo kundi kami lang lagi, kahit na marami laging turista sa isla. Napahugot ng malalim na paghinga si Kai bago nagsalita. Well, I guess kailangan ko nang aminin sa'yo. Na? Na hindi talaga ako taga rito. Hindi rin ako empleyado ng resort. Because I own this place. Pag-amin nito sa dalaga. Ikaw ang may-ari ng resort? Hindi lang ng resort. You mean, ikaw ang may-ari ng buong isla? Shock na tanong ni Amethyst. Tanging tango naman ang naging tugon ni Kai. Seriously, Kai? Yeah. Pero ang kapatid ko nagmamanage nito. Hindi kasi ako dito nakatira. Sa US ako nakabase. I'm only here for a vacation. Kasi nalaman ko na nandito ka. Napanganga si Amethyst sa revelasyon nito. Kilala mo ko? Hindi makapaniwalang itinuro pa niya ang sarili. Yeah, that's why when I saw you on the guest list my sister sent me, I decided to go back to the Philippines. Gulong-gulo naman si Amethyst sa mga sinasabi nito. Pero, paano mo ako nakilala? I mean, bakit hindi ko alam at bakit hindi kita kilala? It's because ako ang lalaking nagligtas sa'yo nung napahama ka sa US. Pag-amin ni Kai. Actually, humahanap lang ako ng tamang tiyempo para sabihin sa'yo ang totoo. And this is the right time. Napasinghap at natutok naman ni Amethyst ang bibig. It was you? Yes. Wow! Alam mo bang matagal ko nang iniisip kung sinong lalaking tumulong sa akin noon at nagligtas? Gusto ko magpasalamat sa kanya pero hindi ko alam kung saan siya hahanapin. Well, now I'm here. And you're welcome. Nakangiting sabi ni Kai. But seriously, Kai, thank you so much sa pagligtas mo sa akin noon. Kung wala ka, baka tuluyan na akong napahamak. Wala yun. Nakilala naman kita at ngayon kasama pa.
Pagkatapos mag-dinner ng dalawa ay inihatid ni Kai sa resort si Amethyst. Nilingon ito ni Amethyst na nasa tapat na sila ng villa nilang magkakaibigan. Thanks for tonight, Kai. You're welcome and... Hindi na ituloy ni Kai ang sasabihin nang bigla itong halikan sa pisngi ni Amethyst. Thanks for saving my life 2 years ago. Saka siya nagmamadaling pumasok sa kwarto at isinara ang pinto. Napapangiti na lang na nahaplos ni Kai ang pisngi. Kinabukasan, ikinwento ni Amethyst sa mga kaibigan ang mga revelasyon ni Kai sa kanya ng nakaraang gabi. Ibig sabihin he's a billionaire? Kasi pag-aari niya buong isla eh. Manghang react ni Marga. Akalain mo yun? Yung nagtutur sa atin dito sa isla, yung mismong may-ari pala? Hindi rin makapaniwalang komento ni Lizzie. At siya rin ang lalaking nagligtas sa akin sa US na matagal ko nang hinahanap, guys. Kahit si Amethyst mismo ay hindi makapaniwala sa mga nalaman. So, what's your plan? Napaisip si Amethyst sa tanong na yun ni Marga. Ano nga bang plano ko? Tanong ng dalaga sa isip niya. Hindi ko alam. Sagot niya sa kaibigan. Nakaka-overwhelm ang mga pangyayari. Ang dami kong nalaman about him sa isang bagsakan lang. Sa bagay, nakakashock nga naman talaga. But another question is, ano nang real score sa inyong dalawa? Nanunod yung tanong ulit ni Marga. Naiikot ni Amethyst ang mga mata. Hindi naman porket nalaman ko na siya yung nagligtas sa akin noon ay magiging kami na agad, no? Kahit sabihin pa nating pareho namin gustong isa't isa ngayon, syempre depende pa rin yun. Depende sa gagawin niyang panliligaw sa'yo, ganun ba? Tudyo ni Marga. Che, yung mga bayad din yung sa pustahan natin ha? Akala niyo ba nakakalimutan ko na yon? Wait, valid pa ba yun? Dati nang may gusto si Kai sa'yo. Lugi naman yata kami, girl. Imagine, umuwi siya ng Pinas just because of you. Sa umpisa pa lang ng pustahan, wala na tayong kamalay-malay na kilala at gusto ka na pala talaga niya. Kaya hindi mo na siya kailangang akitin. Mahabang litanya naman ni Lizzie. Napatango-tango na lang si Marga sa sinabi nito. Napanganga naman si Amity sa sinabi ng kaibigan. Ang daya niyo naman, so hindi niyo kababayaran sa pustahan, ganun. Hindi na, 20k lang naman yun oh. And besides, mayaman ka na nga. Lalo ka pang yayaman. Bilyonaryo pala ang mystery savior mo, no? Kakahiya, pinagpustahan natin siya. Yun pala, napakayaman niya. Sabay hampas ni Marga sa braso niya. Napadaing at napasimangot na lang siya sa mga kaibigan. Ang dadayat ang uutak niyo talaga. Kayong nagsuggest ng pustahan tapos kayong uurong. Mga unfair. Tinawanan lang naman siya ng dalawa. Nagkatinginan ang tatlo nang may kumatok sa pintuan nila. Mukhang nariyan ang bilyonaryong manliligaw mo, girl. Nakangising wika ni Lizzie. Oh my, ni hindi pa ako nakakapaghilamos sa toothbrush, nariyan na agad siya. Tumakbo siya papunta sa banyo, habang nagtatawanan naman sina Marga at Lizzie. Pagkalabas sa banyo ni Amethyst ay wala na ang mga kaibigan niya. At nadatnan niya si Kai na nakaupo sa couch habang hawak ang isang bouquet ng bulaklak. Agad itong tumayo nang makita ang dalaga. Flowers for you. Iniabot nito ang bulaklak sa kanya. Nahihiya naman yung tinanggap ni Amethyst. Biglang umurong ang kapal ng mukha niya nang malaman niya ang totoong katauhan ni Kai. Parang nakakahiya na dito lalo't hindi pala ito basta-bastang tao. Can I invite you today, Amethyst? Kung wala kayong plano ng mga kaibigan mo. Nito. Wala naman kaming plano today. Bakit? Saan mo ba ako iimbitahan? Plano ko kasing maglibot sa isla gamit ang yate. Pero sa susunod na natin isama mga kaibigan mo. Ayos lang ba? I just want to spend time with you alone at maipakita ko rin ang iba pang magagandang lugar dito sa isla. Okay, wala naman sila rito ngayon eh. Baka naghanap na naman ng makakadate. Pabirong turan niya. Pwede ko silang ipakilala sa mga kaibigan ko. I have friends na single. Sakay naman ni Kai sa biro ng dalaga. Pwede, some other time I guess. Pwede bang hintayin mo na lang ako sa lobby? Magbibihis pa kasi ako. Ayoko namang mainip ka rito. Sure, take your time. Tumayo na ito para umalis. Salamat. Inihatid ito ni Amethyst hanggang sa pintuan. Pagkasara ng pintuan, ay para siyang trumpo sa bilis ng ginawang pagkilos para mag-ayos ng sarili. Bago tuluyang lumabas ng kwarto ay humarap muna siya sa salamin para siguraduhin na magiging maganda siya sa paningin ni Kai.
Ang gwapo pa naman ni Kai kanina at fresh na fresh. Halata na kompleto ang tulog at kay bango-bango pa. Maya-maya pa ay nagtungo na siya sa main building ng resort. Sa lobby naman ay pasulyap-sulyap si Kai sa may gawin ng entrance door. Hinihintay ang pagpasok ni Amethyst mula roon. At napangiti ito nang masilayan ang magandang dalaga. Napakaganda ni Amethyst sa suot na above the knee na dress. May simpleng ayos at nakamesi ba ng buhok. Napaka-elegante ring maglakad, halata na dating modelo. Dama ni Kai ang mabilis na tibok ng puso habang papalapit si Amethyst sa kinaroroonan nito. I'm sorry kung natagalan ako, Kai. You know naman us girls, di ba? Nainip ka ba? Kibit balikat na bungad niya sa binata. Hindi naman napigilan ni Kai na matawa sa cute na ekspresyon ng mukha ng dalaga. It's okay, hindi naman masyadong matagal. Let's go. Ino-offer nito sa kanya ang braso. Nakangiti namang ikinawit ni Amethyst ang kamay doon. Todo alalay si Kai sa dalaga pagsakay sa yate. At namangha si Amethyst nang magsimula ng umandar ang yate at libutin ang paligid ng isla. Malaki ang yate ni Kai, halata na pang bilyonaryo. May kasama silang kapitan at isang staff ng resort. Grabe, ang ganda talaga ng isla. Amazed na pinagmamasdan niya ang magandang view habang sakay ng yate. Nasa top deck silang dalawa. May nakahanda na rin doong inumin at pagkain sa mesa na may pagkaromantiko ang pagkakaset up. Mukhang pinaghandaan talaga ni Kai dahil may mga red rose petals pa sa ibabaw ng mesa. Mas maganda ka. Wala naman sa loob na nasambit ni Kai habang nakatulala sa kagandahan ng dalaga. Bolero ka talaga, Kai. Of course not. Hindi yun bola, Amethyst. The day I saw you in US, hindi ka na nawala sa isip ko. Kaya patawarin mo ako kung gusto kita agad-agad. Nahihiyang pag-amin nito. Napasinghap naman si Amethyst sa panibago na namang revelasyon na yun ni Kai. Pinaimbestigahan mo ako? Yeah, and I discovered so many good things about you. Gaya na lang ng pagbibigay mo ng tulong sa mga less fortunate sa US. Natutup ni Amethyst ang bibig. Pati yun alam mo? Personal ko yung nakita, kaya nga mas lalo ko na in love sa'yo eh. Pakiramdam ni Amethyst ay pulang-pula na ang mukha niya, kaya tumalikod siya kay Kai. Hey, may nasabi ba akong hindi mo nagustuhan? Nag-aalalang tanong nito sa dalaga. Nakatalikod pa rin na umiling siya. Wala naman, nahihiya lang ako sa'yo. Alam mo bang pinagkatawaan ka namin paggustahan ni na Lizzie dati? Pag-amin niya. Napangiti si Kai sa sagot niya. Wala kang dapat ikahiya, Amethyst. You should be proud of yourself. Isa pa, alam ko naman yung pustahan nyo na yun eh. Narinig namin ni Gideon dati. Iniharap siya nito. Iniyuko naman ni Amethyst ang ulo, kaya hinawakan ng binata ang baba niya para iangat ang mukha niya. I like everything about you, Amethyst. Kaya mo itatanong sana ako sa'yo. Ano yun? Can you be my girlfriend? Tanong ni Kai habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata niya. Napanganga at napatulala naman si Amethyst. Kung ayaw mo, ayos lang naman. I'm sorry. Kailan mo lang nga pala ako nakilala. Unlike me na halos alam ng lahat sa'yo. Malungkot na saad pa nito. No, hindi naman sa ayaw ko, Kai. Masyado lang akong nabibigla at nabibilisan sa mga pangyayari. Pwede bang dahan-dahanin natin? Alanganin ang ngiting tanong niya rito. Sa totoo lang ay gusto rin naman niya si Kai. Pero kakabreak pa lang niya kaya unfair naman yun kay Kai kung papasok agad siya sa panibagong relasyon na hindi pa handa. Agad namang nakahinga ng maluwag si Kai at napangiti. Of course, willing naman akong hintayin ang sagot mo eh. But I'm warning you, hindi ako makakapayag na may iba pang lalaki na lumapit sa'yo. I'm willing to wait, but I'm not willing to have a rival, Amethyst. Natawa si Amethyst sa sinabing yun ni Kai. Possessive much? Pabirong tanong niya rito. Pero kinilig siya. Ang cute lang kasi. Hindi naman, territorial lang. Pasensya ka na, gusto ko lang talaga walang ibang umaagaw sa taong mahal ko. Napapakamot ang ulong sabi nito. It's okay, kinikilig nga ako eh. Nagkatawanan silang dalawa sa tinurang niya ni Amethyst. Oo nga pala Kai, bakit hindi ka nagpakilala nun sa akin kung updated ka naman pala sa akin palagi? Pagkataka ni Amethyst. Nalaman ko kasi na may boyfriend ka. Ayoko naman na makasira ng relasyon. Kahit na nasasaktan ako, okay lang. Masaya na rin ako kung masaya ka.
Until I found out na wala na kayo ng ex mo. Kaya nagkaroon ako ng pag-asa na magtapat sa'yo. Hanggang sa nalaman ko nga na narito ka sa island namin. I guess after long years of waiting, umaayon na sa akin ng tadhana. Kaya pala. Well, hindi ko naman sinasara ang puso ko. That's why pinapayagan kitang manligaw. Thank you. I promise na mamahalin mo rin ako. Niligawan kita at kahit na asawa na kita, niligawan pa rin kita. At bakit naman asawa agad? Nanliligaw ka pa nga lang. Biro niya rito. Manifesting. Para magkatotoo, di ba? Nagkatawanan na lamang sila. Pero hindi ka ba galit na pinagpustahan ka namin? Ba't naman ako magagalit? Alam ko namang for fun nyo lang yun. Saka ako naman ang bet mo, di ba? Tumawa si Kai. Oo naman. Pero maniwala ka na wala naman kaming intensyon na paglaruan ka. Katuwaan lang namin yun ni na Lizzie. It's fine. Mas okay na yun kaysa si Gideon ang naging bet mo. Malutong na naman silang nagkatawanan. Itunuloy nila ang pamamasyal sa paligid ng isla sakay ng yate. Habang namamasyal ay tuloy lang ang kwentuhan nila at ang inom ng wine. Masasabi ni Amethyst na masaya siya kapag kasama si Kai. Marami itong qualities na gusto niya sa isang lalaki. Bumalik sila sa resort na masaya at sigurado na sa nararamdaman nila para sa isa't isa. Nasundan pa ang date ni Kai at Amethyst. Palagi rin silang sabay kumain. Pero isang araw ay hindi mahagilap ni Kai ang dalaga. Mabuti na lang at nakita niya ang kaibigan nito. Hi Marga. Hi Lizzie. Where's Amethyst? Bakit hindi niyo siya kasama? Tanong ni Kai sa dalawa nang makasalubong sa pool area ng resort. Nakita niya na nagkatinginan ng dalawa bago muling tumingin sa kanya. She's with her ex. Anin lang ang sagot ni Marga. What? Pakiramdam ni Kai ay nabingi siya sa narinig. Nandito sa isla si Greg, yung sira-ulot manlolokong ex ni Amethyst. At ang gaga naman, pumayag na makipag-usap sa unggoy na yun. Umuusok ang ilong sa inis na sabi naman ni Lizzie. Nasaan sila ngayon? Nasa cottage, iniwan namin sila ron. Hindi kasi namin masikmura ni Lizzie na makita ang pagmumukha ng Greg na yun eh. Hindi rin maipinta ang mukha ni Marga sa inis sa ex ng kaibigan. I'll go there. At mabilis pa sa 4:00 na nawala sa harapan ng dalawa ang binata. Pumunta si Kai sa parte ng resort kung nasaan ang mga open cottage at nakita niya roon si Amethyst na kausap ang ex nito. Agad na nag-init ang ulo niya nang makita niya na hinawakan ni Greg ang kamay ng dalaga. Pinigilan niya ang sarili na sumugod at bigyan ng suntok sa mukha ang lalaki. Masyado siyang naging okupado dahil sa ginagawang panliligaw sa dalaga. Hindi niya tuloy na malayan na may ulupong na nakapasok sa isla niya. Kung alam niya lang na susulpot ito, ay nasabihan agad niya ang mga tauhan na huwag itong papapasukin sa isla. O di kaya ay sabihin na fully book na sila. Na madalas ay totoo namang lagi silang fully book. Ang kapal ng mukha niya na magpakita pa kay Amethyst pagkatapos ng ginawa niya. At may pahawak-hawak pa siya ng kamay na nalalaman. Damn it. Gigil na sabi ni Kai habang nakamasid sa dalawa. Napagdiskitahan niya tuloy ang halaman na malapit sa kanya. Dude, hindi naman yata tama na yung halaman na pinagdidiskitahan mo. Kawawa naman walang kalaban-laban. Nakangising wika ni Gideon sa kaibigan. Tila nang aasar pa. Sinamaan naman ito ng tingin ni Kai. Baka gusto mong sayo kay baling ang galit ko, Gideon. Oops, huwag naman. Sayang naman ang gwapo kong muka. Gusto mo bang lunurin na natin sa dagat ang isang yun? Wala namang makakakita sa atin sa laki ng resort at ng isla na to. Ano, game ka? Gago, ginawa mo pa akong kriminal. Madali lang naman pating i-dispatch ang isang yan eh. Alam ko ang karakas niyan. Madali ko lang siyang maitatapon pabalik sa pinanggalingan niya. He doesn't belong here at hindi siya deserving kay Amethyst. That's my friend. Mukhang hindi mo na kailangan ng tulong ko Kaya ang mabuti pa, maghanap na lang ako ng date ko. Bye. Nilayasan na siya ng babaerong si Gideon. Naiiling na lang na sinundan niya ito ng tingin. Saka muling tinitigan ng masama ang lalaking kasama ni Amethyst sa mga oras na yon. Wait. Pigil ni Kai sa waiter na dumaan sa harapan niya. Para ba sa cottage na yun ng mga yan? Tanong niya sa resort staff. Yes, sir. May chili sauce ka ba riyan? Napamulagat ang mga mata ng waiter sa tanong ng boss. Yes po, sir. Good. Akin na. Inilahad niya ang kamay sa waiter.
Ano po ang gagawin niyo sa sauce, sir? Basta akin na. And don't worry, ako bahala sa'yo. Ito bang inumin ng lalaking yun sa cottage? Itinuro niyang isa sa mga juice sa tray. Opo, sir. Alright. Napanganga na lang ang waiter nang ihalo niya sa juice ang hot sauce. Here, siguraduhin mo na ang lalaking yun na makakainom niya na. Sigurado po ba kayo rito, sir? Nag-aalangan na tanong nito. Baka po, ireklamo niya ako, tanggalin ako ni manager. Don't worry, ako ang bahala. Sasabihan ko ang manager mo na inutusan lang kita. Bibigyan pa kita mamaya ng malaking tip. Napangisi siya habang nakatingin sa lalaking kausap ni Amethyst. Sige po, sir. Basta labas po ako dito, ah. Oo, sige na. Iserve mo na yan sa lalaking yun. Matapos iserve ng waiter ang juice, ay inabangan ni Kai ang mangyayari kay Greg. At halos mapatawa siya ng malakas nang makita ang itsura ng lalaki. Damn! Anong klaseng juice to? Halos masuka ito at namula agad ang muka dahil sa dami ng hot sauce na inilagay ni Kai sa sauce. Are you okay, Greg? What's happening? Nag-aalalang tanong dito ni Amethyst. At bago pa nito maabutan ng tubig si Greg ay naunahan na ito ni Kai. Water? What's the matter here? Painosente niyang tanong sa lalaki. My God, there's a hot sauce in my juice. What kind of juice is that? I didn't order spicy juice. Damn this resort. Poor service. Magre-reklamo ako sa manager. Reklamo nito pagkainom ng tubig na iniabot ni Kai. Pero dahil sa sobrang anghang ay tumakbo ito sa banyo na malapit sa cottage. Greg, tawag dito ni Amethyst. Akma sana itong susundan ng dalaga pero pinigil ito sa braso ni Kai. Kaya napatingin ito sa kanya. Pabayaan mo siya. Kaya na niya ang sarili niya, Amethyst. Kunot ang noong napatitig si Amethyst sa binata. Hey, wag mong sabihin na ikaw ang may gawanan kay Greg, Kai. What if sabihin kong oo? Kai, that's not good. He's a guest sa resort mo. I don't care. He's not welcome here. Don't tell me naniniwala ka sa kanya. Salubong ang kilay na tanong niya sa dalaga. Napaiwas naman ang tingin si Amethyst. Hindi naman sa ganon. He came all the way from the US, kaya pinagbigyan ko siya na kausapin ako. And what did he tell you? He admitted na nagkamali siya. Then he wanted me back. Naikuyom ni Kai ang mga kamao sa narinig. Ang kapal ng mukha ng lalaking yun. Tiim ang bagang na akmasa nang susundan ni Kai sa banyo si Greg. Pero agad siyang inawat ni Amethyst. Kai, please calm down, okay? Wala naman ako balak na magpaloko sa kanya ulit, no? Hinarap ko lang talaga siya at pinagbigyan. But what if madala ka sa kanya? Kai? Well, I will prove to you kung anong motibo ng lalaking yun. Pagkasabi nun ay madilim ang mukha na iniwan niya roon ng dalaga, kahit na tinatawag siya nito. Nang sumunod na araw ay si Kai naman ang hindi mahagilap ni Amethyst. Mabuti na lang at nakita niya ang kaibigan nito na si Gideon na naglalakad sa may tabing dagat. Hi, ikaw yung kaibigan ni Kai, di ba? Tanong niya dito. Hello, yeah, I'm Gideon. I'm glad to finally meet you, Amethyst. Nakangiting tugon at pakilala nito sa kanya. Same here. Alam mo ba kung nasan si Kai? I've been looking for him pero hindi ko siya mahanap. Hindi niya rin sinasagot ang mga messages sa tawag ko. Hindi ba siya nagpaalam sa'yo? Hindi eh. Bakit? Umalis ba siya ng isla? Yeah, kahapon ng flight niya papunta ng US. US? Papunta siya ng US? Why? Sunod-sunod na tanong niya. Shocked sa nalaman. Dahil hindi man lang ito nagpaalam sa kanya. Nasanay na kasi siya na nagsasabi ito sa kanya ng lahat ng ginagawa nito. Maging mga kinakainan nga nito ay sinasabi rin nito kapag magka-text sila. Kaya nanibago siya. Ang sabi niya lang ay may kailangan siyang asikasuhin doon. Kaya mawawala muna siya ng ilang araw. But don't worry, babalik din yun. May naiwan kasi yun dito. Gideon smiled at her. Kahit papaano naman ay napanatag si Amethyst dahil sa sinabi nito. Thank you. Sige, mauna na ako. Paalam niya kay Gideon. Alright. Nice meeting you again, Amethyst. Itinuloy na nito ang paglalakad. Napapaisip na napatitig sa dagat si Amethyst. Bakit siya biglang nagpunta ng Amerika? Sambit niya. Bagsak ang balikat na bumalik na lang siya kung nasaan ang mga kaibigan.
Wala siyang ideya na dahil kay Greg kaya biglang lumipad ng Amerika si Kai. At habang nasa Amerika ito, ay minamonitor nito ang mga galaw ni Greg sa isla sa pamamagitan ng kaibigan na si Gideon. Where is he? And what has he been doing these past few days? Tanong ni Kai sa kaibigan. Tumawag siya kay Gideon makalipas ng ilang araw na pananatili sa Amerika. Ayun, parang asong lagi nakabuntot kay Amethyst. But don't worry dude, hindi naman pumapayag ang mga kaibigan niya na masolo siya ng ex niya. Gwardyado ng dalawa ang baby mo. Tugon ni Gideon sa kaibigan na kausap sa kabilang linya. That's good to hear. Pwede ko namang ipatapon paalis ng islang lalaking yun Pero baka magmukha lang akong bitter. Mas mabuti na rin na nandyan siya kapag pinatunayan ko kay Amethyst na manluloko at oportunista siya. Nai-imagine ko nang nakangisi ka sa mga oras na to, Kai. Of course, hindi ako mag-aaksaya ng panahon na lumipad dito sa US kung wala akong mapapala. Oo nga pala, I told you to take pictures of them, right? Could you please send it to me? Sure. Hinintay ni Kai na maipasa ni Gideon ang mga hinihingi niyang litrato. There, send it already. Imporma ni Gideon sa kanya. Napakunot ang noon ni Kai nang makita niya ang mga litrato na ipinasa ng kaibigan. What is this, Gideon? Ha? Yung mga pictures na hinihingi mo, di ba pinapasend mo? Really, dude? Puro si Lizzie itong nasa pictures Si Amethyst ang pinababantayan ko sa'yo, hindi si Lizzie. Gago. What? Oh. Natampal ni Gideon ang noo nang ma-check na iba ang naipasa nito. Maling folder na ipasa ko. Sorry naman. Wait, I'll send the other one. Naiiling at natatawang naghintay na lang si Kai. Ayan. Pakidelete na lang yung una kong naipasa sa'yo, dude. And please don't tell anyone about it, okay? Okay, so type mo pala si Lizzie. Playboy lover boy, ha? Just mind your own business, dude. Banat ni Gideon, na tinawanan lang ni Kai. I just want to warn you, dude. Kaibigan ni Amethyst si Lizzie. Kaya wag na wag mo siyang isasama sa napakahabang listahan mo ng mga babae mo, okay? Dahil kapag ginago mo siya, kalimutan mo nang magkaibigan tayo. Warning niya sa kaibigan. Huwag ka mag-alala dahil wala talaga akong balak, no? Kasi pakiramdam ko, dude, tinamaan ako Ang ganda ni Lizzie. Napahalakhak si Kai sa sinabi nito. Good luck sa'yo, dude. I have to hang up now. Thanks for the pictures. Bantayan mo lang yung Greg na yan, Kapag may maling ikinilos, ipadampot mo agad sa mga security. Bili niya dito. Copy that, dude. Baka ako pa mismo kumaladkad sa kanya palabas ng isla. Basta itiko mo lang yung bibig mo, okay? Oo na, sige. Bye. Kai ended the call. Nagpasya siya na tingnan ng mga pictures na isinend ni Gideon sa kanya. Nalukot ang mukha niya at halos malamukos ang cellphone na hawak sa mga nakita. He's too close to Amethyst. Kailangan ko na talagang makuha mga ebidensyang kailangan ko rito para makabalik na agad ako sa Pilipinas. Kaya naman minadali niya ang pagkuha sa pakay sa pagpunta sa US. Gusto niyang tuluyan ng iwasan ni Amethyst si Greg, kaya gumagawa siya ng paraan na may mahanap na pruweba kung gaano ito kagago. Samantala sa Pilipinas, sa isla pa rin sa bantayan ay hindi mapakali si Amethyst. What if sundan ko siya sa US? Tanong niya sa mga kaibigan. What if maupo ka kaya muna? Kanina ka pa paruot pa riyan Kami ang nahihilo sa'yo. Reklamo sa kanya ni Lizzie. Kanina pa kasi siya palakad-lakad sa loob ng villa nila. Kasi naman hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip ni Kai after niyang mag-walk out that day. Nang nakita niya kami ni Greg na magkasama, bigla na lang siyang hindi nagpakita sa akin. Tapos, malalaman ko na lang na nasa US pala siya. Pabagsak siyang naupo sa tabi ni Marga. Baka nagsaselo siya kay Greg, girl. Tapos inakala pa niya na nagkabalikan kayo ng ex mo. Kaya siya umalis, di ba? Tapos ang masaklap pa, baka may naiwan siyang fiancé sa US. Tapos bigla niyang pakasalan kasi nga broken siya sa'yo. Marga, you're not helping. Saway ni Lizzie dito. Pero alam mo, Amethyst, baka nga tama si Marga. Nahampas tuloy ito ni Amethyst sa braso. Aray naman, mapanakit ha? Inirapan niya ang dalawa. Pareho kayong hindi nakakatulong. Nakikita niyo na ngang hindi na ako mapakali rito. Isa pa yung Greg na yun.
Bakit ba kasi hindi pa siya bumalik sa US? Wala naman siyang maaasahan sa akin kahit na anong gawin niya. Well, sinampal mo naman na sa mukha niya na wala ka ng balak makipagbalikan sa kanya. Baka naman matatauhan na. Komento ni Lizzie. Sadyang makapalang ang apog niya at napaka-assuming pa. Dagdag pa ni Marga sa sinabi ni Lizzie. Napahinga naman si Amethyst ng malalim. Kung sundan ko na nga lang kaya siya sa US, ano sa tingin niyo, girls? Nagkatinginan ang dalawa at pagkatapos ay tumawa. Pinagtatawanan ba ninyo akong dalawa? Yeah, mukha kasing tinamaan ka ng matindi kay Fafa Kai Sagot ni Lizzie. Napanguso siya. Saka inlab-inlab naman talaga siya Mapipigilan niyo ba ako? Malala ka na. Tapos nung narito, hindi mo agad sinagot. Nung wala naman para kang timang dyan na naghahanap sa kanya. Kapag gusto kasi, huwag nang patumpik-tumpik pa. Ang gwapo at yaman pa naman ni Kai. Sure ako na maraming nakapilang babae para lang makuha siya. Nakasimangot na nilayasan ni Amethyst ang mga kaibigan dahil sa pangaasar ng mga ito sa kanya at sa beach siya dinala ng mga paa niya. I miss him already. Wala sa sariling sambit niya. I miss you too, babe. Nanlaki ang mga mata ni Amethyst nang may yumakap sa kanya mula sa likod. Noong una ay inakala niyang si Kai ito. Pero nang tawagin siya nitong babe at mabosesan niya ito, ay mabilis niyang kinalas ang mga braso nito mula sa bewang niya. Saka ito itinulak palayo. Hindi ikaw ang tinutukoy ko, Greg. Inirapan niya ito. Oh, come on, Amethyst. Alam ko naman na nagpapakipot ka lang. You're still in love with me. Admit it. Nakangising turan sa kanya ni Greg. Grabe. Believe na talaga ako sa kapal ng mukha mo, Greg. What? Totoo naman, di ba? You're just playing hard to get, babe. Gusto mo lang kasi nasuyuin kita. Is that what you want? Humakbang ito papalapit sa dalaga. Mali ka ng intindi, okay? Wala na akong balak na makipagbalikan pa sa'yo. Magsama kayong dalawa ng kali na yon. Kaya mabuti pa, bumalik ka na sa US. And for your info, hindi na kita mahal, okay? Akmang tatalikuran niya ito nang bigla siya nitong kabigin at yakapin. Babe, please, give me one last chance. Papatunayan ko sa'yo na ikaw talaga ang mahal ko. Tinukso lang ako ni Kali. I'm sorry kung naging marupok ako. But I promise babawi ako sa'yo. Please, bumalik ka na sa akin. Pagsusumamo nito habang yakap si Amethyst. Let go of her. Sabi ng isang boses lalaki na ikinapitlag ng puso ni Amethyst. Ilang araw na niyang gustong marinig ang boses na yun. Kai. Mabilis na naitulak ni Amethyst si Greg saka tumakbo sa kinaroroonan ni Kai. Halos matumba sila sa buhangin nang halos ihagis niya ang sarili para mayakap ang binata. Miss that much? Abote nga ang ngiting tanong ni Kai sa dalaga. Tanging tango naman ang naging tugon niya dito. Hey, who are you? Girlfriend ko yan. Sino ba siya, babe? Galit na sigaw ni Greg. Sabay na napalingon dito ang dalawa. Sino ako? I own this place. Sagot ni Kai. Owner ka lang pala ng resort Akala mo kung sino ka na. Guest ako rito kaya dapat mo akong irespeto. Lumayo ka sa girlfriend ko. Nakangising banat ni Greg. Siya ang may-ari ng resort na to at ng buong isla, Greg. Napanganga si Greg sa sinabi ni Amethyst sa kanya. And don't call me babe and your girlfriend. Dahil hindi mo na ako girlfriend, matagal na. Dagdag pa ng dalaga. That's right. Dahil ang girlfriend mo ay yung babaeng naghihintay sa condo mo sa US. Sabay na napamaang kay Kai sina Amethyst at Greg dahil sa sinabi nito. Anong sinasabi mo, Kai? Kunot ang noong tanong ni Amethyst sa binata. Iniabot ni Kai ang envelope na hawak nito kay Amethyst. Ano to? Open it. Tila nataranta naman si Greg. Don't believe him, babe. Matagal mo na akong kilala kaysa sa lalaking yan. Gusto lang akong siraan niya sa'yo para hindi tayo magkaayos. Yeah, right. Matagal na kitang kilala. Kaya I thought kilala na kita. Pero hindi pa pala. Inirapan ito ni Amethyst saka binuksan ng envelope na binigay ni Kai. Come on, babe. I admit my mistake. Hindi mo ba ako pwedeng patawarin? Alang-alang man lang sa pinagsamahan natin. Pagsusumamo pa ni Greg habang nakatingin sa envelope. Napangisi na lang si Kai. Pinagsamahan your face.
Sigaw ni Amethyst kay Greg, sabay hagis dito ng mga laman ng envelope. Manloloko ka talaga? Akala mo siguro maloloko mo ako ulit, no? Never. Babe, hindi ko alam kung ano mga yan. For sure, gawa-gawa lang ng lalaking yan ang mga yan. Sinubukan lapitan ni Greg si Amethyst, pero humarang dito si Kai. Don't dare come near her. Ha? Sino ka ba ha? Boyfriend ka ba niya? Bakit ba napakapakialamero mo? Sigaw rito ni Greg. Nagkasukatan ng tingin ng dalawa, pero agad na namagitan si Amethyst. Stop it! Umalis ka na, Greg. Sapat na mga yan para tigilan mo ako. Itinulak niya ito palayo kay Kai. You're just after my inheritance, Greg. Kaya mo ka binabalikan. Just because my father announced na ako ang magmamana ng kayamanan niya. Kaya ka nagkakandara pang bumalik sa akin, kahit magkasama pa rin kayo ni Kali sa kondo mo. Ano? Naghihirap ka na ba kaya desperado ka ng perahan ako? No, hindi totoo yan. Bago pa yan noon sa press ng daddy mo tungkol sa inheritance mo, may balak na talaga akong makipagbalikan sa'yo. Kaya nga nagpunta pa ako rito sa Pilipinas para suyuin ka. Just to win you back. Ikaw ang mahal ko, hindi si Kali. Convinced pa rin ni Greg kay Amethyst na ikinangisi niya. Win me back? Habang naghihintay sa'yo si Kali sa kondo mo? I was about to break up with her. Naaawa lang ako sa kanya dahil wala siyang matutuluyan. How nice. Makikipaghiwalay ka sa kanya kapag binalikan kita. Pero habang hindi pa, hindi mo muna siyang hinihiwalayan. Para ano? Para may option ka? Ang sama mo talaga, Greg. Nakatikim ito ng sampal mula sa kanya. Agad namang nagtagis ang bagang nito, kaya hindi na nanikay sa tabi nito si Amethyst at hinarap si Greg. Umalis ka na, bago pa kita ipatapon paalis dito sa isla. You can't have her back. Hindi ako makapapayag. Napatitig si Amethyst sa seryosong mukha ni Kai habang sinasabi ang mga katagang yun kay Greg. Pinipigilan niya ang sarili na kiligin dahil baka mapatili siya nang wala sa oras. Masama ang tingin kay Kai na nagumpisang maglakad paalis si Greg. Nadapa pa ito dahil sa kanila nakatingin habang papaalis. Kaya pinagsisipan nito ang buhangin pagkabangon. Saka ito tuluyang umalis. Oh my God, he's funny. Saka lang niya pinakawalan ang tawa na kanina pa pinipigilan nang makalayo na ng tuluyan si Greg. Natawa na rin tuloy si Kai. I can't believe na siyang lalaking iniyakan mo sa US noon. Tudyo ni Kai sa kanya. Oo na, lahat naman nagiging tanga sa pag-ibig, di ba? But at least nagising na ako sa katotohanan. Saka ang bilis ko nga makamove on sa kanya, no? Nakangiti si Kai sa narinig. Kasi hindi naman talaga siyang lalaking itinadhana para sa'yo. Paano mo naman nasabi? At saka kung hindi si Greg, sinong lalaking tinadhana para sa akin? Napasinghap siya nang bigla siyang hawakan sa magkabilang balikat ni Kai at tinitigan siya nito sa mga mata. Siyempre ako. Malambing na sambit ni Kai. Napapasong napaiwas naman siya ng tingin dito. How sure are you? Because the moment I saw you that night in US, I knew that you were the one I wanted to marry, Amethyst. Mabuti na lang at ako ang pinadala ni Lord para iligtas ka sa mga lalaking nagtangka sa'yo noon. Then, when I saw you giving food to the homeless, lalo akong humanga sa'yo. You don't deserve that bastard, Greg. You deserve to be treated right. You deserve to be treated like a queen. Buong pusong pahayag ni Kai. Natunaw naman lalo ang puso ni Amethyst. Sus, oo na. Hindi mo na ako kailangan pang paulit-ulit na bulahin. Sinasagot na kita, Kai. Nakangiting sagot niya. Napamaang naman si Kai sa narinig. Really? Yes, Mr. Kai Santana. Girlfriend mo na ako from now on. Yes! Napatalon sa tuwa si Kai. Saka nito mahigpit na niyakap si Amethyst. I love you. At sisiguraduhin ko na hindi mo ito pagsisisihan. Prove it, Kai. Pinag-alala mo ko nang umalis ka nang walang paalam. Akala ko ayaw mo na sa akin. I'm sorry, baby. Gumawa lang ako ng paraan kung paano ka tatantanan ni Greg. I told you, ayoko nang may makaagaw sa mahal ko. Oo na, naniniwala na ako. At salamat dahil ginawa mo yun. Siguro naman, tatantanan na niya ako ng tuluyan. Para sa'yo, baby. Let's invite your friends for dinner to celebrate. Napaisip naman si Amethyst. Sure. Pero pwede bang masolo muna kita?
Kasi na-miss kita eh. Nakangusang request niya sa binata. I like that also. Mas sobrang na-miss kita. Kinintalan nito ng halik sa noo ang dalaga saka niyakap ng mahigpit. That day ay sinolo nga muna ng dalawa ang isa't isa. Kinabukasan ay sa kanila ibinalita sa mga kaibigan ang magandang balita, habang kasabay nilang kumain ng mga ito ng tanghalian. Congratulations! Magkasabay na bati ng mga ito kina Kai at Amethyst. I'm proud of you, bro. Naitaboy mo yung karibal mo. At ngayon, girlfriend mo na si Amethyst. Sabayakbay ni Gideon kay Kai. Thanks, dude. Pero kung ako sa'yo, magseryoso ka na rin sa paghahanap ng babaeng seseryosohin mo. Sagot ni Kai sa kaibigan. So, Gideon is still single? Curious na tanong ni Amethyst. Inakbayan siya ni Kai bago sagutin ang tanong niya. Yes, but I guess meron na siyang napupusuan. I have to make sure na lang na magtitino na siya para masuportahan ko siya. Dude, will you shut up? Mag-celebrate na lang tayo, okay? Tigil ni Gideon dito. Takot na mabuking ni Lizzie. Babaero ito pero torpe pala kapag tinamaan. Why, Gideon? Bakit pinapatahimik mo si Kai? May dapat ba kaming malaman? Naiintrigang tanong ni Marga. Well, he seems uneasy right now. Naku-curious tuloy ako. Segunda naman ni Lizzie. Napangisi si Kai sa sinabi nito. Sinamaan naman ito ng tingin ni Gideon. Abangan na lang natin ang susunod na kabanata sa love life ni Gideon, girls. For now, let's have fun. Kasi siguradong mamimiss nyo kami. Nakangiting sambit ni Kai. But wait, what does it mean? Aalis kayo? Pagtataka ni Marga. Yes, Marga. Bibisitahin namin si Daddy sa US. And then, ipapakilala na rin ako ni Kai sa parents niya ron. Paliwanag agad ni Amethyst. Yun kasi ang napagplanuhan nila ni Kai kahapon. Wow, we're happy for you, girl. Meet the parents ng leveling yung dalawa, ha? Thanks, Lizzie. Thanks din, Marga. Kasi hindi niyo ako pinabayaan nung time na broken ako. Tapos dahil sa ginawa niyong dare sa akin, kaya nakilala ko si Kai. No, where in fact ay /stalker ko pala matagal na. Niyakap nito ang dalawang kaibigan. You're welcome. That's what friends are for, right? Hibit balikat na turan ni Lizzie. Tama, kaya walang iwanan. Segunda ni Marga. At ngayon na nahanap mo ng lalaking mag-aalaga sa'yo, pinapaubaya ka na namin kay Kai. Bumaling si Marga sa binata at tinaasan ito ng kilay. Wag kang magkakamaling paiyakin ng kaibigan namin, Kai, ha? Kung hindi, malalagot ka talaga sa amin ni Lizzie. Natawa si Kai sa banta nito. Don't worry, girls. Wala akong balak saktan si Amethyst. Kung iiyak man siya, sisiguraduhin ko na tears of joy yun. Kinilig naman si Amethyst sa narinig, dahil nakatitig si Kai sa kanya habang nagsasalita ito. Oo na, Kai. Huwag mo na akong pakiligin, kasi kota ka na sa pagpapakilig sa akin. Dinalagpasan ko pa ang kota. Papakiligin pa kita ng husto, para masiguro ko na sa akin ka lang kikiligin. Okay, umay alert, sabi ni Gideon. Lizzie, Marga, baka gusto niyong sumama na lang sa akin sa bar. Hayaan na lang natin na lang gamin dito ang lovebirds na yan. Yaya nito sa dalawa. Mabuti pa nga, maiwan na namin kayo. Let's go, Marga. Nauna nang tumayo si Lizzie, kasunod si Marga. Oo nga. Bye guys. Congratulations again. Huwag masyadong matamis ha. Baka mapununan ng langgamang isla. Biro pa ni Marga. Natawa na lang ang dalawa habang tinatanaw ang mga papaalis na mga kaibigan nila. Ang mga yun talaga. Pero parang may kumakagat na nga sa aking langgam. Kunwari nagkakamot sa binti si Amethyst. Talaga? Nasaan? Papatayin ko isa-isa. Kahit mga langgam, hindi pwedeng saktan ng mahal ko. Sakay nito sa biro ng kasintahan. Nahampas tuloy ito ni Amethyst sa braso at bigla ring sumeryoso. What did I do to deserve someone like you, Kai? You deserve to be loved and treasured because you're a good person, love. Sinapo ni Kai ang magkabilang pisngi ni Amethyst at hinalikan sa noo. I thank God for leading me to you. Kasi binigyan niya ng purpose ang buhay ko. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung anong patutunguhan ng buhay ko noon. I already have everything. Pero parang may kulang. Until I found you, Amethyst. You made me complete. I love you so much. And I love you so much more, Kai.
Nagkatitigan ang dalawa at unti-unting naglapit ang kanilang mga mukha at pinagsaluhan nila ang isang halik na puno ng pagmamahal. Nang sumunod na araw ay nagpunta ng US ang dalawa. Ipinakilala nila ang isa't isa sa kani-kanyang mga pamilya at masaya ang mga ito para sa kanila. Pagkatapos ng ilang linggo sa US ay nagbalik ulit sila sa isla. Makalipas ang ilang buwan ay nagpropose agad si Kai kay Amethyst habang nag-skydiving sila at buong puso naman yung tinanggap ng dalaga. Naganap ang magarbong kasalan ng dalawa sa isla mismo ni Kai. Imbitado ang lahat ng taga-isla. Lahat ay nakisaya sa pag-iisang dibdib nilang dalawa. Single ladies, humanda na kayo sa pagsalo na bouquet. Anunsyo ni Amethyst sa mga kadalagahan. Ready? 1, 2, 3. Inihagis niya ang bouquet at si Lizzie ang hindi sinasadyang nakasalo na yun. Oh my, bakit ako? Galit na sambit ni Lizzie. Dito nakatingin ang lahat ng mga mata sa paligid. Ibig sabihin yan, ikaw ang susunod na ikakasal, girl. Tudyo ni Marga dito. Siniko naman ni Kai ang katabing si Gideon. Alam mo na, dude, kumilos ka na. Huwag ka nga maingay dyan. Baka mamaya may makarinig sa'yo eh. Inis na sagot ni Gideon. I can't believe you. Si Lizzie lang pala magpapatiklop sa playboy na katulad mo. Naiiling na iniwan ni Kai ang kaibigan at nilapitan ng asawa. Noong mapagsolo silang dalawa sakay ng yate, ay sabay nilang pinagmasdan ang paglubog ng araw. Masaya ka ba, wifey? Malambing na tanong ni Kai. Nakangiting tumango si Amethyst. Masayang masaya. I love you so much, hubby. I love you so much more, love. Pagkasabi noon ay buong pusong hinalikan ni Kai ang kabiyak. Sa yate nila pinagsaluhan ng unang gabi nila bilang mag-asawa, kasabay ng papalubog na araw. Pagkatapos ng kasal, ay sa isla na piling manirahan ng mag-asawa. Makalipas ang isang taon ay biniyayaan sila ng anak na lalaki na pinangalanan nilang Onyx. Naging hands-on si Amethyst sa asawa at anak, habang si Kai naman ay siya nang namamahala ng resort, katulong ang isa nitong kapatid. Kontento na sila sa buhay na meron sila ngayon kasamang anak nila na binabalak nilang dagdagan kapag nakailang taon na si Onyx. Dahil lang sa katuwaan na pustahan, may masaya na sila ngayong pamilya. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.